na matagumpay kong pinigil ang aking paglalayas. Sapagkat napakalupit niyan kahit kung paglagakan sa akin ng aking tsugi na pangalay na kapatid ng nanay ko. Maraming sampal suntok sipa ang ilitan. Bukod sa brutal na pananalitan, mayanig sa tiwala ko sa sarili at sa aking pagkatao. Noong mga panahon yun, nakatira kami sa Bangtan, Makati. Dalawang sakay ako bago makarating sa paaralan sa Rahas Mayman High School na nasa Binong. Kung Diyos lang ako noon, kaya dalawang sakay ako papunta sa school at dalawang sakay pauwi. 50 centimos lamang ang pinababaon sa akin. Kaya ang gawa ko sa mga tabi-tabi ako ng paaralan kumakain. At mga kayang bilhin lamang ang pwede kong bayaran ng natitirang 10 centimos sa pera ko ay banana Q. Yun ang tanglihan ko mula Lunes hanggang Biyernes. Sa mga pagsakay-sakay ko ng bus, lagi kong nakikita ang parato ng wanted conductors. Ito yung namumulekta ng bayad sa bus at nagbibigay ng ticket. Hindi din ako pumunta sa orkestra o nag-aaral ng tugtugin sa banda. Naisip kong kaya kong gawin yun. Kaya kung isa sa isip ko, yun ang gagawin ko ng trabaho kapag nag-ias ako. Nagbuong balak sa isip ko. So, minsan na miesta, makikiya kasama ng anak niya. Nang makaalis sila, naisip ko, yun ang pagkakataon para makalayas ako. Sinimulan kong samsamin yung mga damit ko. Nang isa-isang nilalabag ko sa sahig, nahulog ko na sa salansan ang slambook ko. Alam niyo yung slambook, diba? Ito ang parang autograph na pinapipirmahan sa mga kaklase mo kung high school ka pa. Para may souvenir ka ng mga informasyon tungkol sa kanila. Nasabi ka kong tingnan yun. Perdi na kasi yun ako noon at perdi pa yung slabo ko. Ako na mo ba? Nasumulat doon ang nanay ko. Namatay ang nanay ko noong 1962 at 1964 yung makita ko ito. Binasa ko lahat isa-isa ang mga sinagot ng informasyon. Happiest moment of your life? When each of you were born. Apat kami at apat na pagsilang ng bawat isa sa amin ang kaligayahan. Nangingirit na noon ang luha ko, ngunit nang basahin ko ang dedication niya ng pahulog ng iyak. Sabi niya, "Dear daughter Lynn, please play mother to your kid brother and sisters while I'm away. As you always know, the family load falls to me." Sagot ko sa sulat niya, hindi na po ako maglalayas, inay. Tama ako. Baka natapos po ako ng college, mag-aaral po ako mabuti. Kaya nga, heto ako ngayon. Tapos na kolehiyo, postgraduate courses din, may MA at PhD. Natamo mo lahat dahil nag-martial law 1972, natanggal ako sa trabaho ko sa Manila Times, at noon nag-enroll ako ng editorial board ng Daliba. Ito yung channel na 8 columns, hindi tabloid. Kasi yung tabloid lumabas ng martial law. Papalat naman ako dahil kung mga panahon yun, natanggap din ako magiging linguistics specialist ng audition sa wikang ng bansa. Kaya may napakaliit ng sweldo. Upang matagdagan ang kita ko, nagtuturo ako sa MIT sa gabi. Kapag Sabado naman, nag-aaral ako para matapos ang masterado sa Philippine Normal College. Nagawa ko namang makapagturo ko ng part-time sa gabi para masamulot ang masahe. Nang matapos ko ang thesis ko sa Pilipino, itinuloy ko sa PhD sa energy. Dahil nagtuturo ako doon, libre ang bayad ko sa mga tuition. Ang pagkadoktorado ko ang naging susi, kasama ng panalo ko sa Carlos Palanca Memorial Awards for Literature para maanyayahan ako
maging visiting professor sa University of Hawaii. Naging boss ko si Dr. Teresita Ramos at magkaluwag namin inilubuksan ang Bachelor of Arts in Filipino and Philippine Literature sa Hawaii at taon-taon sa Amerika. Nakapagsimula rin ako mag-bring kami ng masterado sa Center for Southeast Asian Studies ng University of Hawaii. Hindi pa sana ako magre-retiro noong 2017 kung hindi ako nagkaroon ng aneurysm. Inoperahan ako dahil sa mga namuong dugo sa aking utak. Tagumpay ang operasyon, ngunit nagkaroon ako ng amnesia ng mahigit 3 buwan. Nang bumalik na ang alaala ko, nagpasya na akong mag-retiro at bumalik dito. Marami akong natutuhan sa Hawaii. Ngunit siyempre, iba pa rin nasa sariling bansa. Iba pa rin ang aruga ng mga mahal sa buhay. Katangi-tangi rin ang kasiyahan ng kapag. Ngayon narinig na ninyo ang kwento. Masasabi kong salib ang mga ito ng pagiging manunulat. Sa aking palagay, dalawa ang tiyak na sagot ko rito, oo at hindi. Bawat tao may karanasang naging kaaktibat ng kanyang buhay. Kung paano niya ito inangkin at inilapat sa kanyang pagkatao. Kung paano niya ito miniti at naging bahagi ng kanyang pagpapasya. Ito ang kanyang pagkatao, ikinaiiba niya sa iba. Iyon ang naging kakikilanlan ng kanyang katauhan. Iyon ang naging daan kung paano siya naging siya. Maaaring manunulat, maaaring guro, maaaring kaibigan, maaaring anak o ina. Maaaring isang profesional na piniling pagdadalubhasa. Sa ngayon, nagkataong naging guro ako sa pamantasan. Naging aktibong leader ng mga usaping pangwikang Pilipino at pang-akademiko. Nagkataong makata na nangarap umalaot sa mga kalinghagan ng buhay at panulat. Nagkataong isang matapat na kaibigan at tagapagsulong ng mga usaping akademiko ng wikang pambasa natin. At nagkataong pinakikinggan ninyo ngayon, ngunit umaasang makinig din sa iyo upang makapalaot sa karagatan ng ating wika at panitikan para sa ating bansa. Salamat po sa pagkakataon binuksan niyo sa atin ngayon. Mabuhay kayong lahat.